Una sa ating pupuntahan sa araw na ito ang Caiangan Lake. Matatagpuan ito sa Coron Island at Calamian Island na nasa northern part ng Palawan. Ang salitang Caiangan ay nagmula sa salitang Tagbanwe na nangangahulugang entrance o pasukan. May crystal clear na tubig ang lawa na ito, na sinasabing pinakamalinaw at pinakamalinis na lawa sa Pilipinas maging sa Asia. Bago marating ang lawa kailangan muna maglakad galing sa port ng bangka papunta sa paanan ng bundok at kailangan umakyat pataas sa hagdan na sinasabing may 200 plus steps. Grab ko muna ang opportunity na ito para magpasalamat sa aming kumpanya, ang Quezon APC. Hindi namin mararanasan ito kung hindi dahil sa inyo. Sa mga namumuno nito, kay Ma'am Tiffany. Sa kapatid niya na si Ma'am Shiri. Kay Ma'am Lenny. Ma'am Leslie. Ang buong accounting department. Collection department. IT department. Sa aming HR na si Ma'am RB. Mga area managers. At lahat ng mga empleyado. Shout out sa inyong lahat. Sa management ng Zuri Hotel. Napakabait ng staffs, ganda ng place, at masarap ang pagkain. Salamat din sa aming napakabait na mga tour guides, mga bangkero at mga kapitan ng bangka na aming sinakyan sa island hopping experience na ito. Salamat sa napaksayang kwentuhan, kulitan at higit sa lahat ang napakasarap na pagkain. More booking sa inyo at mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
Susunod naman nating puntahan ang Barracuda Lake. Kailangan lang uli magbangka ng mga 10 to 15 minutes. At kagaya ng sa Kayangan Lake, meron din aakyating pataas at pababa na daanan na napapalibutan ng matataas at matatalas na limestone rocks. Hango mismo ang pangalan ng lawa na ito sa isdang Barracuda, na sinasabing nakitang higanteng kalansay nito sa ilalim ng lawa. Hanggang sa ngayon ay meron pa rin naninirahan ng ganitong uri ng isda ngunit bibihira na lang makita at nananatili sa malalalim na parte ng lawa. Matapos kumain, puntahan naman natin ang susunod na destinasyon, ang Twin Lagoon, na isa sa major sites pag nag-island hopping dito sa Coron. Gaya ng ibang lagoon, napapalibutan ito ng malalaking rock formations na nagpoprotekta sa malalakas na alon at hangin mula sa dagat. Pagdating sa Twin Lagoon, makikita na agad ang unang lagoon na siyang pinagdadaungan ng mga bangka. Para makapunta sa pangalawang lagoon, kailangang lumangoy o magkayak papalapit sa malaking nakaharang na rock formation. Doon makikita ang lagusan papasok sa nakatagong lagoon, ngunit pwede lamang itong daanan tuwing low tide. Mayroon din namang ginawang hagdanan para maitawid ang mga kayak kung ninais mong magkayak at maglibot sa loob nito. Pero sa pagkakataon namin, pinahanay kami na tila human centipede at hinila ng aming tour guide papasok sa lagusan.
ating huling destinasyon sa araw na ito. Pupuntahan naman natin ang tinatawag nilang Siete Pecados. Ang pangalan nito ay nagmula sa 7 maliliit na isla na nakahanay malapit sa Busuanga Island. Sabi sa alamat, nagmula ang pangalang Siete Pecados o Seven Sins. Tinawag itong Seven Sins dahil mayroong 7 magkakapatid na babae na hindi sinunod ang utos ng kanilang nanay upang maligo sa dagat. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nalunod ang 7 dalaga, walang katawan na nakita at kinalaunan ay lumitaw ang 7 isla kung saan sila nalunod. Ang Siete Pecados pinakamalapit na snorkeling site sa Coron. Para kang ang nasa isang malaking aquarium pag na-experience mong mag-snorkel dahil buhay na buhay ang marine life dito. Napakaganda ng mga corals, iba't ibang kulay at laki ng mga isda.